na susunod daw lahat ng gusto mo. Pero sabi ko kay Lord, bakit sa akin parang baliktad? Tatlo lang kami magkakapatid, pero parang sabi ko ba, Lord, ba't ganun? Hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng mga taong dapat na nagmamahal sa akin, yung family ko. Simula noon, parang mula 7 a.m. po yung service nila. Tapos, kinabukasan, 5:30 pa lang nagising na ako. Sabi ko, Lord, naaga naman. Sorry, baka niya. Tapos, pero syempre po, since hindi malinis sa akin yung agan lang ako kasi napilit ng pinsan. Pero may takot ko sa umaten kasi sagradong Katoliko yung family ko. So, kala ko mabuti din, lulubog na itaw. Then hanggang sa napapasama na ako sa youth, gumagala, tumatambay. So, feeling ko masaya. Pero tapos doon, napansin na ng parents ko na parang every Sunday nandyan ka na lagi sa church. Malapit lang po kasi sa bahay namin yun. Tapos, andun na yung kapa ko na lagi nila akong pinapagalitan. Na sabi pa ng nanay ko sabi pa ni mama at ni papa nun na lagi nang nasa church, baka mamaya maging born again ka na. Sabi ko, hindi naman, nakikisama lang ako. So, ang nangyari po nun, naging routine ko nun, Sunday ng umaga, nasa church ako. Pero Sunday ng hapon, nasa Catholic church ako. So, parang dalawa. Hati ako. May takot ako palagi pag umaattend po ako sa church. Kasi alam ko, dapat 7 to 9 lang yung attend ko, kailangan umuwi ako agad. Ganun yung naging buhay ko nung time na nasama ako sa church. So, kapag service, kailangan ko umuwi. Kung hindi, susunduin ako ni mama sa church para pauwiin. I thought I found my happiness sa church. Then later on po, nagkaroon ng misunderstanding, may mga away, may mga hindi magandang pangyayaring nangyari sa church. Kung sabi ko, parang tama si mama. Dapat dito na lang ako. Baka mali ako nung tinahak na daan. Tapos after nun, napabarkada, natutong uminom, gumagala, umuwi ako, daling araw na. So nawala ako sa church, tinaboy ko sila. Kasi kahit sila nawala din sila sa akin. So marami kong struggles lalo sa family. Wala akong freedom. Kung anong decision nila, dapat yun yung mangyari. Marami pong failures. Yung greatest failure ko din noon is after graduation kasi napilit na ako nila mama na mag-board exam. Ayoko pa nun kasi hindi ako ready. Kasi nga maraming personal battles na hindi naman nila alam. So yun, napilit nila ako mag-board exam. Hindi ako ready, nag-review pero gumagala. Then nung nag-exam ako, ayun, nag-failed ako. Unang attempt, ngayon ko lang inamin. Nag-failed ako, tapos umuwi ako ng bahay. Nandun lang ako sa sulok ng bahay namin. Tapos, wala man lang support. So, nung time na yun, syempre bumagsak ako ng board exam. Inaasahan ko na sila yung unang susuporta sa akin. Inaasahan ko sila yung unang magko-comfort, pero wala. Tapos, siguro napansin ni mama na maghapon ako sa bahay, hindi ako makain. Sobrang depressed ako ng time na yun. May suicidal tendency na ako noon. May suicidal tendency na ako ng time na yun. Then sabi ko, wala na, give up na lang ako. Kasi parang wala na din eh. Walang support naman dahil sa family, ganyan. Tapos, thankfully, nakatakas ako sa amin. After 2011, 2014, kasi parang 2 years, maraming nangyari. Tapos po, napunta ako ng Dubai, pero ganun pa rin, barkada. May mga nag-i-invite sa church, pero wala. Parang napalayo ako, may mga away sa family, may maling relationship. So, pero andun pa rin. Alam ko sa sarili ko, na-realize ko na ang daming mali, ang daming ganung maling ginagawa. Andun na parang ang layo-layo ko na talaga. Kasi parang hinahanap ko yung freedom, hinahanap ko yung happiness. Pero sa maling paraan ko ba siya nakita? Alam ko, na-realize ko na kailangan ko talaga si Lord sa buhay ko. Pero, nahindihan akong bumalik kay God.
sabi ko, parang hindi ko naman deserve. Hindi ko na-deserve yung pagpapatawad niya kasi parang ang dami ko ng maling nagawa. Ang daming nangyari na parang hindi na ako talaga deserving. Umiyak ako nun everyday. Halos lumuluhod ako nun sa kwarto, umiyak ako mag-isa. Tapos hindi ko alam kung paano din ako magsisimula. Then, ilang years din yun, ilang years yung lumipas, halos mga 10 years, ganun. Sabi ko may chance, nabinigyan na ako ng chance na makilala si Lord noon. Tapos nawala. So, umabot ng mga ilang years. Tapos, April 2022 po, nung nandito na ako sa Abu Dhabi, yun yung first attend ko dito sa church. Pero parang kabuti, lumubog yung litaw, nagsisim na ako sa mga messages, kapag tinatanong ko, nasaan ako, hindi ako umatid. Sabi ko, impuyat, kahit hindi naman. Sabi ko, may sakit. Sabi ko, sa slider. Napaamin. Tapos, actually, lagi po ako, pag sa service, lagi ako umupo dun sa likod, para hindi ako napapansin ng mga tao. Kasi ang bala ko lang po, attend ako ng service, uuwi na. Kasi andun pa rin yung trauma na, kasi kasama ko si ate sa bahay. Andun pa rin yung trauma na kailangan after ng service umuwi ka. Or else mapagalitan ako. So, sabi ko, attend ako ng service, then uuwi na ako. Tapos, nagiging hindi po ako komportable kapag kinakausap ako ng mga tao ng matagal. Sorry po. Kasi, nandun pa rin po yung fear ko. Since may trauma sa church, may trauma sa family, parang mahirap pa rin sa akin noon natanggalin. Tapos po, never din ako nag-open sa ibang tao kahit tanungin nila ako. Pero nakita ko doon, unti-unti, yung pagkilos ni God sa buhay ko. Sabi ko, Lord, wala akong plano pumunta dito sa Abu Dhabi. Pero, ikaw pala yung may plano para sa buhay ko. Dinala mo ko dito kasi may purpose ako. Yes. Dinala mo ko dito kasi may magandang plano ka pala para sa akin. Amen. Tapos, na super thankful ako kasi nakakapagsimula ulit ako na hindi sa simula lang. And super thankful ako kasi God put people in my path para i-direct ulit ako. At kayo yun, na binigay sa akin din ni Lord para makapagsimula ulit. Lalo yung anniversary, after na talaga umiiyak ako sa bahay. Hirap umiyak kasi kasama ko si ate. Hindi lang ako umiiyak. Sabi ko, Lord, grabe, parang walang, hindi ko masukat yung pagpapasalamat ko sa'yo. Kasi after ng ilang years, nakikita ko yung sarili ko nandito. Nakikita ko yung sarili ko na tinatanggap ulit ako ng tao. Nakikita ko yung sarili ko na ikaw, tinatanggap mo rin pala ulit ako. So, yun po. Maraming realizations. Alam ko nagsisimula pa lang ako. Pero, thank you sa inyo din. Kasi kayo yung mga ginamit sa akin ni Lord para yung faith ko hindi masira kung ano yung nasisimulan ko ulit. So, yun po. Praise God.